Tayong verifiable information as to the reported na warrant of arrest issued by the ICC. Linawin lang po natin ito, ma'am. Nakausap po natin yung mga taga Davao po, and according to them, yung mga movement po ng ating mga kapulisan doon is just part of the simulation exercise and relating po sa kanilang security preparation for Davao. And we have to stress the point po na this is not only limited po sa Davao, even yung other regions po ay nagkakonduct po ng simulation exercise, communication exercise, and other tabletop exercise. Again, as part of our security preparation for election po. This has nothing to do doon sa mga issues relating doon sa alleged issuance po ng warrant of arrest ng ICC. Wala po tayong hawak na anumang warrant of arrest issued by the local courts against sa dating Pangulo po. Well, on the part of the PNP ay dadaan tayo sa proseso. Kung meron pong ihingin po ng tulong yung ating Interpol through their National Central Bureau, and then the PNP has a legal obligation to reciprocate yung courtesy na ibinibigay po sa atin ng Interpol. If you may recall po, may mga instances po tayo na may mga warrants of arrest po na na-issuean po yung ating local courts po at nagtago po sa ibang bansa, and through the Interpol mechanism, humingi po tayo ng tulong. And since it is a member state po doon sa, just like the case, classic example po yung case po ni Alice Guo po. Nagtago po siya sa Indonesia, and since Indonesia is a member state, ay humingi po tayo ng tulong sa Interpol, and true enough, through the help of the Interpol po, ay na-effect po natin. At naiuwi po sir dito si Alice Guo, and we implemented po yung warrant of arrest sa kanya. And since the PNP is a member of the International Criminal Police Organization, then we are duty bound to accord the same courtesy accorded to us by the other foreign states po. Sakaling lumabas yung warrant, magtataas po tayo agad? Wala po tayo sa ngayon na planong magtaas po ng alerto, at wag nating pangunahan sir yung proseso, but on the part of the PNP, we are prepared for any eventualities po in case po na meron pong tulong na hihingin sa atin ng Interpol po. Well, ang proseso po niyan, sir, if ever po ay foreign jurisdiction po ay mag-i-issue po ng arrest order or summons po, and since yung foreign jurisdiction po ay wala naman pong enforcement mechanism sa ibang bansa po, they have to course through the request po sa ating international Interpol po. At ang Interpol... Okay. Ayan. Mga fake news. Hoy! Kayong mga kupal na mga fake news kayong nagpapakalat ng issue. Nahuhulihin na daw si President Duterte ng mga pulis, na mayroon daw 7,000 na pulis na pinapapunta sa Davao para huhulihin na daw si PRRD. Ay mga tiyutang ginimis ninyo, mga putang ina kayong mga trolls, kung sino man kayong mga hayop kayo na nagpapalabas ng mga fake news para lang talaga linlangin ninyo ang taong bayan. Ayan na naman, fake news na naman. O ito, spokesperson nila ng PNP, nagsasalita na. Na yung mga pulis na pinapadala doon sa Davao ay para yon sa eleksyon, para sa darating na eleksyon. Kung anong exercise yung gagawin ng mga pulis, pero walang ugnayan yan dito sa mga fake news na sinasabi ninyo, na warrant of arrest ni former President Duterte. Mga hayop kayo, hudas kayo. Gusto talaga ninyong linlangin ang taong bayan. Ito, kinikleared na ng PNP na wala silang verifiable information about sa warrant of arrest. Yung pagpapadala ng mga kapulisan dyan sa Davao, makinig kayo, mga tanga, mga trolls, mga putang ina ninyong mga fake news kayo. Sinasabi dito ng PNP na hindi yon para sa warrant of arrest na PRRD. Wala pa po silang hawak na warrant of arrest o nakipag-ugnayan sa kanila yung mga Interpol or kung ano man yung ICC.
Yung mga pulis na pinadala ngayon sa Davao ay para daw yun sa eleksyon. Mga hayop kayo, wag niyong linlangin ang taong bayan at wag ninyong tatakutin yung mga nagmamahal kay former President Duterte. Mga hayop kayo, hudas kayo. Ang galing-galing talaga ninyong manira. Ang galing-galing talaga ninyong maglinlang ng atensyon ng taong bayan. O to, pinapaliwanag na ng spokesperson ng PNP na wala pa silang hawak na warrant of arrest, wala pa silang nalalaman sa issue ng ICC. So ano ngayon? Booking kayo, mga hayop kayo, hudas kayo. Alam ko mga trolls yan, mga bayarang trolls yan ng gobyernong bangag yan. Yung mga nagpapakalat na andyan na daw si PRRD, lumayas na, tumakbo na sa Hong Kong. Dahil tumakbo na kay, mayroon na daw pinalabas na warrant of arrest, huhulihin na. Putang ina ninyo, mga hudas kayo. Kitang-kita naman ang mga kasamahan ni PRRD ngayon sa Hong Kong ay mga line-up niya ng mga PDP laban. Galing-galing talaga ninyo, manluko, manlinlang ng mga ordinaryong Pilipino. Kasi yung mga tao, yung iba dyan na mga nagtanga-tangahan lang, titingnan lang nila yung title, sasabihin agad, ayan, huhulihin na. May warrant of arrest na pala si PRRD. Tumakbo na sa Hong Kong, nagtago na sa Hong Kong. Ayan, nagpadala na ng 7,000 daw kapulis, andyan na sa Davao. Kasi huhulihin na si PRRD. So maniniwala yung mga tanga dyan. Kaya kayo, taong bayan, wag na kayong magtanga-tangahan Makikinig kayo ng maayos. Wag puro yung pakinggan yung mga fake news, yung mga hayop na hudas na nagpalabas ng walang katotohanan. Pinaliwanag na dito ng PNP na wala silang hawak na warrant of arrest at wala silang ugnayan doon sa mga Interpol na putang inang ICC yan, na pilit ninyong tong DILG at tong si Bangag Marcos Jr. na pilit na gustong papasukin yung ICC na wala naman tayong kumalas na naman, wala na tayo sa ICC. Kumalas na tayo sa ICC, mga hayop kayo. Ikaw Bangag, tayuan mo kung ano yung sinasabi mo. Noong hindi ka pa nakaupo, maganda yung salita mo about ICC. Sabi mo, bakit naman papasok tayo sa ICC, wala na tayo, hindi na tayo member ng ICC. Kumalas na tayo sa ICC. Tapos ngayon, nag-iba ka na naman ng tono, Adictos Bangag Marcos Jr. Nag-iba ka na naman ng tono about sa ICC. At saka yung, putang ina na, konti na lang ang pumipirma na uod. Para dalhin sa hukay ang hinayupak na Rimulya. Nag-iba rin ang tono noon, hindi na tayo member ng ICC. Bakit pa tayo magpapapasok ng investigasyon sa ICC? Tapos ngayon, biglang kambyo. Makipag-coordinate na. Kung gusto ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas. Ganyan kayo kawalang hiya. Ganyan kayo mga balimbing, walang panindigan sa mga salita ninyo. Kaya paano ang mga taong bayan maniniwala sa gobyernong bangag? Talagang pag nagsalita, talagang mga bangag. Mga bangag talaga, parang nakatira ng 1 kilong druga. Pag nagsalita si Bangag Marcos Jr., sobrang kabangagan, hindi mo na malalaman kung saan ang tama o saan ang mali. Basta ang nakikita ko sa lahat ng salita ni Marcos Jr., puro mali. Puro lutang, puro kabangagan. Yan yun. Dati, pag tinanong siya ng mainstream media, sabi niya, hindi tayo magpapapasok ng ICC. Hindi na tayo member ng ICC. At saka kung papayagan natin ang ICC na mag-imbestiga sa bansa natin, isang pang-iinsulto yan sa justice system natin. Tama ka. Pang-iinsulto yan sa justice system natin. Dahil maayos naman ang mga justice system natin sa Pilipinas. Pero ngayon, kumakambyo ka na, Bangag. At saka ikaw, Rimulya, nag-iba na kayo ng tono.
Hindi naman daw ninyo hindi nyo i-stop yung ICC kapag gusto nilang mag-imbestiga sa Pilipinas. Yung mga hayop kayo. Putang ina ninyo. Kayo mga trolls. Putang ina kayo. Nililinaw na dito ng pulis na walang warrant of arrest. Wala pa silang hawak o kung ano-ano man about galing sa ICC. Yung mga pulis na dinideploy sa Davao, para daw yun sa eleksyon. Tandaan ninyo, mga putang ina kayo.